Sobrang selan daw ng amo niya at saka perfectionist. Nahihirapan na daw siya, mentally drained na daw siya. Sis, bago pa lang daw siya, 3 months pa lang daw siya dito sa Hong Kong. Sis, yung mga amo kasi dito, pag sa simula pala, pag bago ka pa lang, yung ibang amo dito, bantay sarado ka pa yan, tinuturuan ka pa kung ano ang dapat mong gawin, lahat ng galaw mo, ino-observe nila kung paano ka gumalaw, kung paano ka ganito, ganyan. Ang alam ko, si sis din tong nagsabi na sinasabihan siya ng mabagal gumalaw, tsaka hindi tidy up na tao. Alam ko siya rin tong nag-comment. Ang tip ko sa'yo sis, ano na lang, sa araw-araw, kung ano yung mga ayaw ng amo mo, kung ano yung mga nagagawa mo na hindi niya gusto, or ano yung mga movements mo na ayaw niya, isulat mo yon, or wag mong kalimutan, gawin mo na lang yung kung ano yung gusto niyang mangyari at ano yung gustong-gusto niya. Alamin mo yun kung ano, para hindi kayo magka-conflict ng amo nyo, hindi ka mahihirapan. Alam ko mahirap yan, pero napagdaanan ko rin yan sa pangalawa kong amo. Pero alam mo, lumaban pa rin ako. Alam mo, ginagawa ko yung motivation sa araw-araw na ay, ayaw ni amo ko ng ganito, kailangan pag-igihan ko pa. Ayaw ni amo ko ng ganyan, kailangan hindi ko na gawin ulit. Gusto ni amo ko ng ganyan, kailangan ganon gawin ko. Yung ganon sis, i-improve mo, i-level up mo yung kaya mong gawin sa araw-araw. Ang reaction ni sis doon sa video ko, sinabi ko kasi na wag parating sumagot sa amo. Depende daw sa amo, kung sumusobra na daw at alam nasa tama ka, sasagot ka din daw. Yes sis, tama yan. Siyempre, di ba? Hindi naman pwedeng papaapi ka na lang. Kung alam mo namang nasa lugar ka, at saka ilugar mo din yung pagsagot mo. Kasi hindi natin alam, baka bigla tayong itchawla ng amo natin, kasi yung amo dito ang nasusunod. Kasi yung amo yung may hawak ng ating employment dito. Pag bigla nilang sinabing i-terminate ka na, or bigla nilang sinabing you're fired, pack your things, wala tayong magagawa. Yung the way daw ng paglilinis ko, hindi daw yun pwede sa Middle East, sabi ni sis. Dito kasi sis, may schedule yung paglilinis. At priority talaga nila yung mga bata. Sa dami ng activities ng mga alaga namin dito araw-araw, kulang pa yung oras namin. Konti lang yung oras namin talaga sa yung as in na paglilinis. Panay kami lakad, sundo dito, sundo doon, hati dito, hati doon. Tsaka may mga amo na hindi maselan, may mga amo na maselan. Depende sa magiging amo. Basta yung amo ko, priority talaga yung alaga ko muna. Alaga first. Yes, dito walang unli-rice. At saka mabilisan yung trabaho. Kailangan matuto kang mag-multitasking, maging mabilis, at para makasurvive araw-araw. Kaya yan, laban lang. Nag-a-apply daw siya dito sa Hong Kong. Paano daw pag hindi pa siya marunong magsalita ng salita dito sa Hong Kong? Cantonese yung salita nila dito sis. Okay lang yan, kasi ang importante marunong kang mag-Ingles at makaintindi ka ng Ingles. Ma-express mo sa English kung anong ibig mo sabihin, anong nararamdaman mo. Kasi naman yung priority ng mga amo dito, yung mga anak nila na matutong mag-Ingles at makaintindi ng English. Gusto ng mga amo dito na everyday conversation sa mga anak nila is English. So you don't worry. Yung paano ba kasama sa medical? Ako kasi sis, na-experience ko noon, may pigsa ako dito sa sa legs. Nakita, so binigyan ako ng gamot. Kailangan pagalingin muna at bumalik ulit pag gumaling na. Yes, yung food allowance na sinabi ko dati. Hindi ko naman sinabi na lahat may food allowance. Kung with food ka sa amo mo, hindi ka nabibigyan ng food allowance. Kiniklear ko lang po para hindi po mag-expect ang lahat, kasi may nag-comment na baka mag-expect daw lahat na may food allowance. Kung every week ka bang naka-day off, once a week may day off talaga kami dito sa Hong Kong. Kung hindi man Sunday, Saturday, o depende sa amo kung ano yung available nila. Pero yung araw talaga na day off namin is Sunday talaga. Pero every time na nagsusundo ako ng alaga ko, may nakikita ako na nag-holiday ng weekdays.
Yung iba, Saturday. Kailangan talaga mag-holiday ng once a week. Kung hindi, babayaran ka ng amo mo. Binabayaran ba daw ang OT at magkano? Yes, may bayad yung OT dito pag day off mo na pinagtrabaho ka. Kung magkano yung sahod mo sa isang araw, yun din yung ibabayad sa'yo. May mga amo na nagdadagdag. Depende sa amo yan. Pero yung ano talaga is, kung magkano yung sahod mo sa isang araw, yun yung OT mo. Parang double pay ka na, yung ganun. Tapos, pag holiday naman na pinapagtrabaho ka, ganun din. Kung magkano yung sahod mo sa isang araw, yun din yung ibabayad sa'yo. Double pay din yun. Pero kung pinagpagtrabaho ka lang, tapos pinapalabas ka naman, konting trabaho lang bago ka lumabas, walang bayad yun. Yung pinost ko about sa sahod na 35,000 monthly, yun yung sahod. Pero may expenses kami dito. May nag-comment kasi si sis na paano naman daw expenses. Yung sinabi ko lang is yung sahod. So yung expenses dito, every time na magde-day off kami tsaka holiday, sarili naming expenses, yung transportation namin tsaka yung food. Breakfast, lunch tsaka dinner namin, sarili naming gastos na yun. Every time na mag-day off tsaka holiday. At tsaka sa everyday, wala kasing free snack dito. Tsaka yung kape namin, yung snack namin, kung gusto na yung mag-snack. Yung mga personal necessity namin, mga personal needs namin, sa amin din yun. Minsan lang yung among sinasagot yung mga ganong bagay.